is wala pa namang $1 billion yan. Sante will make it $1 billion. But talking about global market, maybe $500 million. Barley alone. Yung nga lang kasi pag barley, hindi namin specify kung ano specific barley. Because talking about barley, mas kilala yung barley grains than barley grass. Yung statistics sa market, it's simply barley. So, yung mga nasa $500 million yan globally. The vision of Sante, malayo pa naman to. Siguro mga 5 years from now, we wanted to be the first ever Filipino direct selling company who can become a multi-billion-dollar organization with barley as the major product pa rin. Diba? The goal of Sante is to be the barley authority, that someday whenever people use barley, they will think of Sante. When they hear about the word Sante, it's barley, it's from the Philippines. So yun yung vision namin. But sir, can you give us like a ball figure, like from a couple of years, from let's say, is it 10 or 30% increase when it comes to the sales of barley? Okay. On Sante alone. Our peak, yung pinakamalaki namin, syempre, middle of pandemic. When people are scared to get COVID and to die, di ba? Ang peak namin is 2021. Alright, 2021, 2022, nag-stagnate ng konti. Simply because, ang nakita nga namin, bumaba ng konti ang benta. Simply because maybe a lot of people who's health conscious before pandemic, right now naglayo ng konti. Sales is still stable. Very stable pa rin yan. Pero peak is 2021. Drop ng konti, konting drop lang naman. But of course, nakikita na namin yung growth. Simply because yung market namin before pandemic is still our market. Hindi naman nawala yun. Right? Hindi naman nawala yun. But right now, ang sabi ko nga sa mga business owners namin, ang key natin dito is not only to rely dun sa presence natin sa Philippines. We have to build this business globally. And that's what we're doing right now. So we're growing in the global market. And that's the reason why we expected an increase of around 30, 40, 50% by 2026. Let's talk about the... Let's attract Filipinos by giving free clinics. And during those free clinics, let's do free educational programs by teaching them not only on barley grass, but the value of health and wellness. That's one thing that we can do. Number 2, we're heavily into sports. I think right now we have the biggest running event in the country. We're the title sponsor of the Sante Barley Trilogy Run Asia. 18 races yan all over the Philippines, and our last race, 13,000 runners. That's the biggest by far in the Philippines. Why did we go into running? Simply because a lot of people loves to have an active lifestyle. We just like to show them that Sante, kasama nila yan towards having a healthy and active lifestyle. Okay? Ang dami pa. So, ang daming campaign na gagawin ng kumpanya. We have a billboard. EDSA, yan. But for me, that's not the main thing. The main thing is heavy on digital marketing. Sante will be investing heavily on digital marketing because alam namin yung market nandiyan. Everyone is into their cell phones, reading social media, post messages. Doon namin gustong i-campaign yung value of health and wellness. And may question for Sir Melchor, Sir Joel, and kung meron mga halimbawa na hindi pa magbenta sa ngayon, gusto pa lang magsimula, ano yung tips na mabibigay niyo? Very briefly po. My name is Melchor, a former merchandiser for 8 years. Kahit na nasa corporate world ako, pag sinabing benta, so mayayain talaga. And sabi ko nga, why I love Sante, because Sante is you not just to become not just a salesperson, but to become a better person. Katulad ko, mayayain ako dati, pero kumapal yung mukha ko. So, ang ganda ng impact ng community kasi yung focus kasi is not just to kumbaga sa ibang tao, kumbaga focusing the best version of yourself. So, yung tip ko sa mga mahiya magbenta, practice lang ng practice, okay? Kasi pag ang daming tip, pag wala kang execution, talagang walang mangyayari. So, based to sa experience ko na mahiyain. So, ang ginawa ko, hindi ako uwi ng bahay pag hindi ako abot ng 4 to 5 persons every day. So, siguro sa araw-araw mong ginawa yan, kahit na mahiyain ka, talagang kakaparin yung mukha mo. Oh. So, just be consistent na kumausap ng tao, even offline or online. By the way, Melchor, you're from where? Ang tiga saan ka? Mindanao. Tiga Mindanao siya. Pagyayabang ko lang ng tao.
And apparently last year, he's our #1 distributor in the Philippines. He's from Mindanao. Grabing sumuyod yan sa mga lugar na hindi natin pupuntahan. Ganyan kasipag yan. Kala mo dati, di ba, lulubog na yung bangkang sinasakyan mo, di ba? So, yan yung, of course, these are our top leaders. Usually, every year naman, nagpapalit-palitan lang sila. But, hindi ko ma-imagine gawin yung ginagawa nila. Kaya, for me, these are the superheroes in Sante. Ang dami ng nabagong buhay na maya. More than a product, ang dami nilang na-inspire na tulungan in their business. Because in Sante, it's not only about selling products. Bonus talaga, it's about helping people learn how to do business, how to build the network, not only in the country but globally. They serve as an inspiration to everyone. So yung mga mag-aakala ng mga simpleng taong ito, mga natatas sa buhay nila, sobrang titindi, sobrang lalaki. So I love their stories. These are our superheroes in Sante. Mike door. Ayan. Sa mga ano po, no, sa mga natatakot pa magbenta or pasukin yung ganitong mga negosyo, no, ako po talaga is isa sa pinaka-negative talaga. Pagdating sa kung ano-anong mga negosyo, basta pag sinabing magbebenta-benta, sobrang negative ako. Kaya wala pong nakapag-invite sa akin sa kahit anong business opportunity. Nagkataon lang po magaling talaga yung nag-invite sa akin. Pinangakuan ako ng merienda. So, tapos, doon po nagsimula ang lahat. Hindi po ako nakalabas sa training room ng Sante Barley. So, hindi ko po talaga linya yung magbenta-benta. Ayokong magbenta. Pero, ang tip ko po sa mga hindi rin po mahilig magbenta, no? Number 1, pumili ka ng tamang kumpanya na merong mga tamang mga training para ma-develop ka na maging better version ng sarili mo. Kasi ako po, hindi ako nagbebenta-benta before. Pero nung na-discover ko yung Sante Barley opportunity at merong mga tamang tao na nagturo sa akin, nasabi ko na, madali lang pala. Kaya ko pala. So, kailangan lang pala, huwag kang matakot na humanap ng tamang opportunity or tamang company like Sante Barley. Dahil merong mga tamang tao doon na mag-guide sa'yo, ano yung tamang gagawin. Kagaya ko po, ordinaryong tao lang ako. Sobrang mahihain ko po. So, sobrang mahihain ko. Lahat po nung nandun sa training room, yung mga nagtotalk, mga nag-speak, lahat po yun halos nilalait ko po talaga. Ginajudge ko talaga. Actually, yung katabi ko po, si Mentor Gab, siya po yung isa sa nagtotalk nun. Isa po talaga siya sa nilalait ko kasi sabi ko, talaga ba totoo ba yan? Sinisales talk lang ako para mag-join ako sa ganitong business. Pero ngayon po, asawa ko na po siya. Ayan, so, alam niyo po, ang nakakatuwa po dito, no? Yung pagtatry ko, naaralin po yung ganitong opportunity, itong Sante Barley. Ito po yung nag-open pa ng mas maraming na-discover ko na potential. Kaya sa mga natatakot po na, di ba, gawin yung ganitong business din, malay mo kagaya ko po, yung one time ko na pagtatry, di ba, ng ganitong business opportunity. Yun pala yung makakapag-open pa ng iba't ibang, di ba, experiences, di ba, pagbabago sa buhay natin, kagaya po namin. Akala ko po, pang-benta-benta lang po ako. Ito na po yung nagbigay sa amin ng free travel. Imagine niyo po, ang gusto ko lang, extra income po dito eh. Aralin yung pagbebenta para magkaroon ng extra income. Dinala po ako ng Sante Barley sa 32 countries. Binigyan ako ng mga sasakyan, binigyan po kami ng mga property, at ang pinakamasarap po dito, ang dati pong EDS na wala pong direction sa buhay. Walang impact po, walang purpose. Alam niyo po, hindi lang po sa Luzon, Visayas, at Mindanao, hanggang international po, pinapadala po tayo para po makapagbigay po ng inspirasyon. So, malay mo, di ba, yung kinakatakutan mo ngayon na business or pagbebenta, ito yung magbigay sa'yo ng lifetime, di ba, na changes sa buhay mo at makakapagbigay ka ng impact sa buhay din ng maraming tao. Kagaya ko po. So, kagaya po ng aking mga kasama po dito na top leaders, lahat po kami, mahihain lang din po, di ba? Subukan mo lang, di ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tama ba? Ayun lang po. Ano yung ginagawa mo before? Ako po ay isa pong ordinary office staff. Office staff po. Dagdag ko lang po, no? Sabi niya, it changes lives, di ba? Yung Sunday. And also, it creates destinies. Kasi 13 years ago, the day na nagsabi siya ng yes, sign up siya,
Eh, ako din na-recruit niya sa puso niya, di ba? Kasante pa na mahal na. Si Joe.